Mhm. How to know if a business investment is legit? Ayun. Legit, I think parang continuation din ito nung ating napag-usapan kanina, Attorney M, 'di ba? Kailangan din Hmm, tingnan, unang-una yung sa Securities and Exchange Commission natin kung nakarehistro ba siya doon, kung meron ba siyang SEC certification, meron ba siyang business permit, o mhm, DTI, yung mga gano'n. mm. Titingnan mo talaga kung nakarehistro siya, 'di ba, Attorney M? Oo, depende siguro sa nature ng pero kung investment, Attorney J, dapat talaga sa Securities and Exchange Commission. Pero in any case, sa kahit Mm. ano naman pong negosyo 'no, kailangan 'yan may nararapat na government agency na dapat nakarehistro kasi dapat po namo-monitor Mm. ng government 'yan para kung magkaroon ng pananagutan, alam din po natin sino ang hahabulin natin. So definitely kailangan Mm. nakarehistro. Tingnan niyo rin po yung mga karampatang dokumento, dapat may articles of incorporation, kasi hindi naman puwedeng private Mm. entity lang, Attorney J, 'di ba? Ako lang tapos Mm. mag-aano, maghihikayat ako na mag-invest ang isang tao. Definitely, it should be a corporation registered with the Securities and Exchange Commission. May articles of incorporation 'yan, 'di ba? Yung Mm. bylaws ba 'yan, ba't in-laws naman, Attorney J? Yung bylaws 'no, ng isang korporasyon Oo. 'no, dapat nakalagay diyan. Kasi nakalagay, Attorney J, ano ba yung nature nung business ng isang kumpanya. Kasi baka nga incorporated siya pero hindi naman pala siya, wala naman siyang kinalaman sa investment, 'di ba? So dapat din Mm. malinaw na yung Mm. nature, yung primary purpose ng isang korporasyon ay para sa investment, 'di ba, Attorney J? So dapat, Mm. Yes. makita po yung mga ganyang dokumento para malaman mo na legit Mm. yung isang business na Mm. naghihikayat sa investment.